Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na yan, Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga iskon yan? So, ang topic natin ngayon, for today's video, Yul Servo, ibinida, ipinagmalaki si Mayor Hani Lacuna sa kanyang kapwa konseho dyan sa Maynila. And guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So kung maalala nyo guys, na-vlog din natin dito, di ba? Nung isang araw lang na may hinanakit yung mga naging minority leader na kung saan ay nagsalita na isa-isa silang nagsalita. Isa doon ay itong si Consala Awi ng District 2. So dahil dyan guys, talagang ngayon nakakaroon na ng bangayan o nakakainitan na talaga. Hindi na sa maiwasan, gawa nga ng si Mayor Hani Lacuna ay makakalaban na nga itong si Yorme Iskong Moreno. Kaya talagang mainit guys. At sino nga ba talagang mag-aakala, di ba? Na darating sa puntong mag-aaway nga sila. Hindi man physical na away guys, sa politika. Diba? So sinasabi kasi ng iba na itong si Yorme daw walang utang na loob sa mga Lacuna dahil nga tinulungan sa nung yumaong itong si Danny Lacuna na tatay nitong si Hani Lacuna. So dahil doon yun ang pinupukol sa kanya ng ayaw kay Yorme. Pero sabi naman ng iba at lalo na si Yorme, matagal na siyang bayad sa Lacuna, lalo pa, di ba, nung nag-resign siya bilang mayor at tumakbo ng presidente noong 2022, tinupad niya yung pangarap ni Danny Lacuna na magkakaroon ng mayor dahil tumakbo dito, vice mayor. Kilala kasi si Danny Lacuna dito sa Maynila bilang vice mayor, pero tumakbo siya ng mayor, hindi siya nanalo. Kaya pangarap niya yun nung yumaong si Danny Lacuna at tinupad naman ni Yorme noong 2022 at in-endorse pa itong si Hani Lacuna, si Yul Servo at ng buong konsehal. Kung maalala nyo guys, di ba? Throwback, matindi ang labanan nung panahon ni Erap, Fredlim tsaka ni Yorme. So balikan natin mamaya guys, narito panoorin muna natin yung mismong speech, di ba? Yul Servo kung saan pinagmalaki niya itong si Hani Lacuna. Tuloy natin guys yung ating reaksyon pagkatapos nito. Alright? Pasok, Yul Servo. Magkakahiwalay-walay ang mga kasama ko sa konseho. Pero nakakalungkot po ang araw na ito na marinig ko po ang inyong mga ruling na hindi naman po natin gusto ito. Ako bilang vice mayor nyo, ginawa ko po lahat ng 100% na magagawa ko para iangat ang ating city council. Sabi mo nga, siguro mas magiging maganda ito. Para sa akin, sa tingin ko, magiging maganda ito kasi lahat kayo papasok na ngayon. Hindi na ako maghahantay pa ng attendance para makabuo ng quorum. Kaya siguro maganda na rin to. At sabi mo nga, magkakaroon ng pagdidebate ng maayos at sana wag na tayong tanggalin yung respeto sa bawat isa. Nakikita nyo naman, di ba? Tuwing matatapos ang ating session, mga kasama, pwede ba ako magpa-selfie sa inyo? Sana wag din mawala yung ganun. Nasama-sama pa rin tayo kasi tayo po ay hinalal ng taong bayan para maglingkod sa kanila, hindi po para magdebate dito sa ating council. At sa akin naman po, sa nakita ko pong paglilingkod ko sa ating bayan, bilang vice mayor nyo, nakita ko naman po wala naman pong maling ginawa si Mayor Hani Lacuna Pangan. Napakadaling kausapin naman po. At hindi naman po tayo iniwanan ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Naging gabay siya sa akin. Kaya nga sinasabi ko, naging inspirasyon siya sa akin. Sa aking paglilingkod sa bayan. Dahil nakikita ko po ang kanyang sipag. Nakikita ko po kung paano siya magdesisyon. Minahal niya tayo bilang isang anak. Pero nakakalungkot lang po na ganito po ang mangyayari sa atin ngayon. Dahil personal po,
na lagi po akong nasa likod ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Walang inisip na hindi maganda para sa ating bayan o para sa ating distrito. Laging okay po. Madaling kausap. Pag may nag-aaway nga dyan, pinagbabati niya, binibigyan niya ng oras. Pero sana, dito po sa loob ng chamber natin, magmahalan pa rin tayo. Kasi ang ginagawa po natin dito ay para sa taong bayan, para sa bayan natin, na binoto tayo, na binigyan tayo ng pagkakataon na magserbisyo sa lungsod natin. Dahil hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bayan. Biro nyo, 2 milyon tayong Manileño, pero 38 lang po kayong pinili ng bayan. Sana po, sa mga susunod na session po natin, wag po natin sasayangin yon. At sana po, yung ating bahay, tanggalin na po natin si Mayor. Mayroon po tayong sarili na sinabi ni Konsehal Kaloy Castañeda. Sarili po natin to. Ako po ang tumatayong ama sa inyo. Hindi na nga po ako ama dahil pinapakisamahan ko po kayo ng maayos. Mabait po ako. Hindi po ba ako naging mabait sa inyo? Tinutulong. Ako po dahil ang training ko po dito sa atin sa Konsehal, nung nahalal po ako noong 2007 hanggang 2016, masipag po akong gumawa ng resolusyon. Masipag po akong gumawa ng... So yun guys, napanood nyo, di ba? Doon sa speech ni Yul Servo, mukhang okay naman yung sinasabi niya sa una. Di ba? Nasabi niya, nakakalungkot daw at umabot sila sa puntong nagdidebate na sila. Kasi nga, kumalas na nga yung minority at sinasabi niya na kailangan pa rin magtulungan at sana hindi mawala yung respeto ng isa't isa. Dahil sa ngayon, nagbabangay na yan guys. At tama naman yung sinabi niya, dahil lingkod bayan sila at binoto ng taong bayan, kailangan wag yun mawala. Pero siyempre, dahil alam naman natin guys sa politika, hindi pwedeng hindi sila magbangayan. Lalo pa, 2 mayor na ang magbabanggaan at siyempre, kampi-kampi na yan. At lalo pa, papalapit ng papalapit yung filing ng Certificate of Candidacy sa October. Ano na ngayon, August, September, October. Almost 2 months na lang guys. Marami pa dyan ang lilipat. Sa ngayon kasi may mga siguro kampi kay Lacuna na kailangan pa si Mayor, di ba, sa mga budget o sa mga project na hindi pa makaalis-alis. Wala pang desisyon. At ang sabi niya guys, ito pinagmalaki ni Yul Servo na itong si Hani Lacuna daw, si Mayor, wala naman daw ginawang hindi maganda. Puro kabutihan sa Maynila. Madali daw siyang kausap, madaling lapitan at naging gabay siya at inspirasyon ng kanyang
pagiging lingkod bayan. 'Di ba? Masipag din daw siya. 'Di ba? At walang iniisip talaga kundi ang Maynila. So siguro hindi naman natin kukontrahin yun, guys. Siguro para sa kanya, dahil siyempre katandem niya, 'di ba? Yun ang nakita niya kay Mayor Hani Lacuna. Pero ang tanong dito kasi, naramdaman ba ng taga Maynila o dito sa atin sa Maynila itong sinasabi niyang sipag, 'di ba? Trabaho na walang iniisip kundi maganda sa Maynila ng taga Maynila. Ako personally hindi masyado. Siguro mga ibang tulong lang niya pero hindi kagaya ni kay Yorme talagang ramdam. Yun kasi ang pinag-usapan dito, guys, yung taga Maynila kung paano nila tanggapin o i-approach, 'di ba? Kasi sa loob ng almost 2 years nakita na natin itong si Mayor Lacuna, napakalayo, guys, 'di ba? Sa pakikipag salamuha pa lang. Nakita niyo naman sa mga ibang vlog natin, guys, 'di ba? Kung paano siya makisama sa mga taga Maynila. Grabe, mga bata, matanda, kahit anong edad, nakikisalamuha siya, nakikipagtongits, 'di ba? Trumpo, lahat, guys, lahat talaga ng uri. Doon mo kasi makikita na mahal ka ng taga Maynila. At hindi rin sinabi nitong si Yul Serbo nang dahil din kay Yorme napasok din sa pagiging lingkod bayan dahil siya rin ang tumulong, dahil si Yorme rin tumulong sa kanya at nang kumbinsi na tumakbo ka na lang. Kasi naalala ko yun dati, di ba? Yun ang kinukwento niya mismo. Kaya nga nakalimutan din ni Yul Serbo na nung 2019, nung unang sabak ni Yorme sa mayor, ang kalaban niya, di ba, si Erap Silim, mabigat na kalaban niya, di ba? At talagang yung konseho noon, mga konsehal, mga congressman, watak-watak yan, kasi 3 partido yan, guys. Pero nung umupo si Yorme from 2019 to 2022, doon sila talagang naging isa na. Napag-isa ni Yorme. Imagine mo, sa konsel pa lang, napag-isa niya. At walang kumukontra sa kanila. Lahat sila majority. Kaya nung umupo siya, guys, napakabilis sumarangkada ng Maynila. Kaya tignan mo, pagkaupo niya, ibang-iba, nag-ingay yung Maynila, nag-shine yung Maynila. At maraming pumuri. At nakita natin, di ba, iba-ibang ambassador, mga artista, mga kilalang tao ang pumupunta kay Yorme. Pero ngayon, di ba, kumpara nyo lang yung ganung bagay, guys, di ba? Kay Hani Lacuna, wala kang makitang ganun. Di ba? Dahil malayo nga at malalaking project na ginawa ni Isko, di ba? Yung mga public hospital, public world class na eskwelahan, condominium. Ang dami. Ang dami niyang legacy. Unlike dito kay Hani Lacuna, wala tayong nakitang malalaking project niya. Di ba? Wala tayong nakita. Kaya yun ang hinahanap ng taong bayan. Yung talagang abot kamay. Di ba? Yung makamasa talaga. At random. Tsaka itong si Yorme kasi lumalabas lagi, guys. Hands-on sa Maynila. Itong si Hani Lacuna hindi natin makita. Kahit dito sa District 5, guys, dito sa amin. Hindi, never ko pasang nakita na umikot. Itong si Hani Lacuna, minsan lang sa isang taon, wala. Sa pagdating lang ng election, doon lang siya lumalabas. Kaya taong bayan na talaga ang dapat magusga. Kaya para sa atin, guys, nakalimutan ni Yul Serbo, di ba? Na yung sipag na sinasabi, yung madaling kausap, lahat yun naka-Yorme. Naka-Yorme yun. Di ba? At bilis kilos pa. Kaya talagang ano na to, guys, labanan na talaga sa darating na 2025 election. So ano mangyayari, guys? Suportahan natin itong si Yorme na alam natin na bilis kilos at talagang uunlad pa ang ating bayan at makikilala pa sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Right, guys? Hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod po.